So yun na nga. So, we were able to look at modern philosophy with Kant, then Aquinas sa medieval philosophy, then sa classical philosophy we have Socrates. Now medyo mag-push na tayo dito sa mas malapit-lapit sa ating contemporary times. We look at the philosophy of Elizabeth Anscombe, the 20th century philosopher who revived virtue ethics, which is, by the way, is Aristotle's Mhm. ethics, no? Yung sa kanyang Nicomachean Ethics. So, virtue, intention, and character. Ano ba itong mga 'to? And bakit mahalaga yung thought ni Anscombe when it comes to talking about lying? Again, napag-usapan na natin 'to na I think, matagal-tagal na rin. Pero this season yun napag-usapan natin yung virtue ethics, 'no? And as you know, virtue ethics is an ethical school na naka-focus doon sa what kind of person you are becoming, 'no? So, it's about cultivating virtues, 'no? Yung mga virtud o ano bang mas magandang Tagalog nun? Hindi naman Mabuting mabubuting asal, asal, eh. Mabuting asal ba? mabuting asal. Yung kunwari pagiging honest, yung pagiging, prudent, yan yung mga virtues, 'no? Now, if you see, itong virtue ethics ay talagang ang kasagsagan ng kanyang kasikatan ay when it became, adapted kumbaga sa Christian ethics. So, side by side nung natural law ni Saint Thomas, papasok din yung virtue ethics, tapos may kaunting stoic ethics, 'no? So, yun yung bumuo kumbaga ng Christian ethics. However, as you know sa history, after ng French Revolution, after ng Reformation, 'no? So, nagkaroon ng parang sense ng 'di naman outright rejection, 'no, pero yung sense na, okay yung mga yan ay medieval, bago na tayo. So, dapat mag-create tayo ng bagong systems, ng bagong philosophies, bagong morality, bagong liturgy ay sorry, iba pala yun. So, gawa tayo Iba ng yun, bago. eh, iba yun. And then, tsaka pumasok ngayon yung mga bagong moral or ethical, schools, 'no. However, pagdating mo na ngayon ng mga early 20th, 21st century, mayroong revival, 'no, ng virtue ethics. And one of the, key figures nga itong si Elizabeth Anscombe, 'no. Sa isang field katulad ng philosophy na hindi naman sa konti sila pero madaling mabilang kung ilan lang ang mga babaeng philosophers, 'no, na kilala. I mean yung binabasa, yung, kilala na kahit na sinong ano, Joyce Pungo, philosophy student like Doc Joyce Fungo. Pero si Elizabeth Anscombe ay ano, important, 'no. Well, for her, kasi yung kanyang virtue ethics, yung kanyang pag-revive dito, she also, in a way, salvaged a bit of Kant's deontological ethics. Pero, without going to the extreme of Kant na you have to say the truth, no? Every time, everywhere, in every situation. Para kay Anscombe, teka hindi, masyado yung ano, na dahil lang duty-duty lang. No, 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 no. Sabi niya, morality isn't just about rules. Di lang siya dahil yung categorical imperative. Neither is it about the results. No? Yung consequence nga, no? Morality of an act is about what kind of person you are becoming. Again, virtue ethics. and a lie is not just a broken rule. Yan ang, kuwan diyan, ang, highlight natin that when we talk about unscorned, the habit of lying is what damages the virtue of truthfulness. There is an important attitude that we really have to develop when it comes to the truth. Kasi every person, especially here in our country, baliw tayo sa truth, eh. But yun nga yung isang issue doon. Are we really pushing for the uncovering of truth? Are we really committed to the truth? Or baka naman, baka
some of us are being lured into the trap of controlling the truth. Kasi magkaibang bagay yung mamahayag ka para sa katotohanan or kontrolin mo ang katotohanan. In that case, ito yung sinasabi nga natin na it's not just a broken rule, but rather if we continue to develop an attitude wherein we continue to promote a lie until it becomes a truth, then the rest, no? Hindi na natin alam yung delineation, kailan kasinungalingan ng kasinungalingan, kailan katotohanan ng katotohanan. Mangyayari diyan, magiging kung ano na lang ang convenient o kailangang ipamukha sa atin, yun ang magiging katotohanan. And that is not only damaging to an individual but to the society as a whole and even to the whole world, no, into the entire human race. And also, si Anscombe, hindi lang siya nag-i-insist dun sa duty, no, parang kay Kant nga ng ating pag-uphold ng truth, no. Para sa kanya importante rin yung prudence, no, and that is the wisdom to know when to say the truth and when to, well, hindi naman na magsabi ka ng kasinungalingan, rather when to withhold it, no. And again, katulad ng napag-usapan natin kanina nung na kay Thomas Aquinas tayo, this is because there are times that you must withhold the truth for the sake of justice, for the sake of love. But never, again, never, never to deceive. Kasi nga, dun papasok. Ito medyo mas secular to ngayon kasi wala yung concept ng sin. Pero kung babalikan natin si Thomas Aquinas, kasi nga, dun papasok yung sin kapag meron ng will to deceive, kumbaga, di ba? Yeah, so virtue lies in not only what we say, but also in how and why we speak. Kaya mapapansin natin diyan, it's ano, ito rin yung another critique ko naman sa society natin. For example, sa DOST, it's a good thing. Ito rin just to let the people know na baka iniisip nyo kapos na kapos tayo sa scientists. In fact, ang dami nating scientists, technologists, researchers, and experts, no, actually. But mapapansin niyo hindi sila masyadong sikat, no. Some of them ayaw nila. Pero it's yun nga, eh, I think prudence will also play an important role sa mga scientists. Why? Most of them are technical people, no. So they don't really give so much care about PR, about publicity, no. Kaya medyo feeling natin parang, no, for some, parang ang DOST ay hanggang scholarships lang o Bagyo, Feebox lang or Lindol, Feebox, Pag-asa. But ang daming ginagawa ng DOST. So, tulad nun, minsan kasi there's so much to tell, there's so much to say, but walang why. Teka, hindi mo kailangan. That's one thing. Ano ba isa pang important? Among the technical people, there seem to be an arrogance among these learned people, no? Kasi nga matalino sila, no, and dahil magagaling sila, they tend to look at other people with, somehow inferior. So, very light lang sa kanila magsabi ng, "Tanga mo naman, ang bobo mo naman, mahina ka," et cetera. And it may be morally damaging to these people, especially yung mga nasa admin track kasi nga hindi sila technical, hindi sila attune dun sa engineering or specific field ng mathematics or science. The point is, usually in the no, in the academic field, madaming rude na tao, ang daming, Blunt. mean, oo, blunt sila. Parang ang nagiging justification, eh, bakit, eh, matalino naman kami. So, puwede kami maging mayabang kasi may pagmamayabang kami. We put it into the context of Anscombe na hindi, eh, hindi lang na may alam ka, eh. Kasi ang batayan din ng pagiging matalino ay hindi lang kung ano yung puwede mong sabihin, kung paano mo sinasabi at bakit mo sinasabi yung mga bagay-bagay. So, ako matagal ko ng critic yan, especially nung Philo days din. Kasi may mga professors, 'no, madalas nga mga pare yung iba na parang parang akala mo ano, eh, akala mo hindi sila nagkakamali. And the way they treat, 'no, other colleagues or even students, parang parang lagpas doon sa ano, eh, ultra vires, beyond their powers ba, ultra vires.
napapanahon pa rin yung philosophy ni Anscombe kasi it's not only in the what, but how and why we say. And even lalo ngayon sa tinatawag na post-truth na era, it's very important to listen to everything people say, pero ang mas mahalagang tutukan natin kung ano yung hindi sinasabi, yung mga underlying na implications. So kung ang naririnig natin lagi sinasabi, flood control, teka, hindi lang sa flood control may corruption. This family, this family. Teka, how about the family of the person saying? No? Kasi something like that, no? Baka maging myopic tayo and again, complicated na nga kasi yung ating society. Now, since we are now becoming more and more conscious na ang truth actually ay hindi lang personal obligation but rather is social obligation. Now, we would like to introduce or reintroduce in a way the so-called utilitarian philosophy, and we have here two important figures, Jeremy Bentham and John Stuart Mill. No? So ano ba ang sinasabi nila doon, Pads? Ano ba yung essence o yung pinaka-meat ng utilitarian view? Well, from the word 'no, utilitarian, utility, gamit 'no. So for the utilitarian, goodness or the badness of a moral act depends sa gamit niya. Parang ano 'yan, imaginein mo na itong mga utilitarian, ang importante sa kanila ay yung calculation. Kina-calculate muna nila, ano ba, parang ano, anong profit ko? Ilan ang magastos ko compared sa magiging kita ko kumbaga 'no, dito sa gagawin kong action. So, the idea is that, um, it's important an act 'no, an act is right hindi dahil intrinsically right siya, hindi dahil mayroon tayong universal duty to do it 'no. Kaya puwedeng mag-ikakaiba, puwedeng sa akin ngayong oras na ito, itong isang act na ito ay tama, bukas ay hindi 'no. Puwedeng sa akin o tama, sa'yo mali. Why? Because an act is right if it produces the greatest happiness for the greatest number. Mas maraming masaya, mas okay kumbaga 'no. So, importante dito ay yung calculation. Of course, you have heard already yung ano 'di ba, yung thought experiment nung trolley problem na tinatawag 'no, na imagine kung ikaw ay may control ng isang lever 'no, at yung lever yung lever na yon pwede mo control yung kung saan pupunta yung isang tren 'no, kasi meron siyang sanga kumbaga, dun naghihiwalay yung ano, yung riles. Dun sa isang riles, mayroong isang nakataling tao. Dun sa kabila, may 5 nakataling tao. So, wala ka daw choice kung hindi mamili saan mo ano, ipapadala yung tren. For the utilitarian, ipadala mo dun sa isa, kasi isa lang yung mamamatay, eh. Yung 5 at least may 5 na-save 'no. Another ano, thought experiment niyan ay ano, okey lang na kahit 3,000 na yung mga namatay. Kasi mga ano naman yun, mga kriminal tsaka mga adik naman sila. So, okey lang, mas maraming masaya, mas safe yung aking baryo, 'di okey. Kahit na ano, hindi siya kasalanan na pumatay. Kasi ang importante mas maraming masaya 'no. So mayroong gano'ng calculation na nagaganap para sa isang utilitarian 'no. And that's also an issue for those who are listening to our podcast na medyo advanced na sa philosophy. Some of you are seminarians perhaps who are listening here. It's very easy na parang ano gawing strawman yung utilitarian model din. Parang bugbugin niyo lang na, alam ko na si Kant and I have studied Levinas, I have studied this person, etc., etc. But no, if you look at it, some are still adopting these kinds of thinking without them knowing na ito ay founded nga tulad dito sa utilitarian view. Very, very well use of the analogy ni Father Lennon.
extrajudicial killings 'no. Some of us Filipinos are not even believing na yun ay extrajudicial. Some of us are not believing na yun ay killing. Na yun ay labag sa human rights, and some of us here, you can read, you can listen to them, minumura nila yung Commission on Human Rights, minumura yung International Criminal Court. I mean, whatever your belief system may be, but ito yung sinasabi natin, eh, when it comes to the commitment to the truth, how do we really adapt, or what is our individual and social attitude towards it? Kaya tulad niyan, lying could be justified 'no, kung utilitarian yung model, as long as mas marami yung naniniwala. Eh, ano yung problema ngayon sa atin, sa social media age natin at bilang mga Pilipino? Bloated kuno yung mga parties na naniniwala na itong specific na politician or family niya ay yung nasa tama. Pero kung titingnan mo sa realidad ng buhay, baka hindi. Baka mga troll farms, baka disinformation, companies yung nagsasalita for us. That's why we should, ako sa tingin ko, we have to take a step back 'no, at hindi mag-rely fully sa social media. We really have to rely sa nangyayari on the ground, sa reality ng buhay. And I would still like to believe na, exacerbated tayo sa social media when it comes to the issues, but in reality, I am as ignorant as the next person, kasi wala talaga tayong nalalaman. Kasi truth seems to be controlled 'no. Oh, now we go back 'no, kaya nga siya utilitarian 'no, yung kapaki-pakinabang. Actually, one might argue na dito nanggaling yung American model ng ethics, yung pragmatism 'no. Kasi utilitarian nga means utility, ano yung kapaki-pakinabang, ano yung may gamit. Now, yung pragmatism parang gano'n din, na parang iwan mo na lang yung iba na hindi mo magagamit 'no. So, kung sa tingin mo lying might help you to survive, lying might help you to grow rich, or that's a well, I'm sorry to be blunt 'no, pero that's a very American thing 'no. Some people are trying to deceive people. Kasi, okey lang 'yan, basta ma-achieve mo yung goal mo, yung end mo. So, medyo ano pa 'to, medyo atrasado pa ng konti utilitarianism, kasi kailan 'to, 18th, 19th century. So, yung trolley problem din 'no, yung sinasabi ni Father Lennon kanina, as you can all see here, hindi lang naman siya parang majority rule. Meron siyang certain science in behind it. Mas ma-explain ni Father Lennon na yung utilitarian model ng morality, hindi lang siya, "O sige, majority taas kamay." Hindi siya gano'n. So, paano ba 'yan? Paano ba 'to nagwo-work, Pads? Yeah, specifically kay ano tayo, kay Jeremy Bentham 'no. Itong si Jeremy Bentham, ang kanya is that morality is like mathematics. Again, the greatest good for the greatest number. Or puwede rin sabihin natin that you have to weigh 'no, when you are deciding to act on something na ethical or moral, you have to weigh kung ano ba yung level ng pleasure at ng pain, 'no. Now, just to be, fair din naman kay Bentham, it does not mean na hedonistic lang 'no, na lahat lang ng form ng pleasure very good na yon 'no. No, no, no. Ang importante ditong pleasure, siyempre meron pa ring levels, may hierarchy pa rin ng pleasure. Like for example, education is a higher level of pleasure in a way than sexual pleasure 'no. And kailangan mo yung i-equate sa dami nung makikinabang dito. So, another example 'no, kunwari ay, okey kailangan nating, i-clear itong isang patch ng isang forest kasi gagawa tayo ng school building 'no. Now, ang question doon, of course kasi magtatanggal ka ng mga puno, you will be, hurting nature. Pero sasabihin sa'yo ni Bentham, pero mas maraming makikinabang at mas mataas yung pleasure kaysa dun sa pain na mawawala yung patch na yun ng forest. Mas importante at mas mataas yung level ng pleasure ng education na magiging available para sa marami 'no. So hindi lang siya automatic kasi minsan
ito nga tama yung sabi mo Sel, eh, sa atin minsan especially yung mga seminarians, yung mga ano 'pag nalaman mo na yung ibang mga ethical systems parang idini-dismiss na lang natin yung utilitarianism, eh. Hindi, pero may wisdom pa rin siya, eh. To the Yeah, point nga it na makes sense. it makes sense 'no, kaya nga to the point na marami sa atin kahit na sinasabi natin, "hindi ako utilitarian," pero sometimes we defend something utilitarianist yung ano, ang argument, 'di ba? Hindi, tsaka ang point Marami diyan, kasi siyang naligtas. especially for seminarians or philosophy students, we are studying philosophy not to be brainy and parang kontra-kontrahin mo yung, other systems or categorize systems as inferior or irrelevant and something is more relevant, no. Kaya tayo nag-aaral ng philosophy, isang wisdom nun ay to identify, "Uy teka, may mga remnants pa 'to ng utilitarianism. Uy, very ano pala 'to, ang nagmo-move pala dito ay deontological ethics. Uy, very Thomistic yung tradition nito." Meron kang gano'n. Now, how you will approach it and how you integrate yourself with it 'no, how you move around it when necessary. Kasi hindi puwedeng ano, hindi puwedeng yung seminarista kung lang, academic exercise o mental gymnastics lang then hindi mo i-a-apply sa tunay na buhay or kung i-a-apply mo, yun nga again parang mental gymnastics lang. No, may practical use siya tulad nito how to approach a group of people especially yung mga nagke-claim na formerly 31 million people na utilitarian yung model nila, eh, na teka majority kami so 2028 kami pa rin ang maghahari. How do you sige, as a priest, as a seminarian, as a professor, as a practitioner of the law, as a government employee, how do you address these people? How do you serve them? How do you influence them to think otherwise when needed? In the words of Joel Villanueva, kaluluwa ng bayan ito yung pinag-uusapan na natin. Hindi lang yung kaluluwa niya o nung tatay niya o nung mga katagasunod niya, kaluluwa ng buong Pilipinas, 'di ba? To what extent yung application natin ng knowledge. Kaya ano, sa tingin ko ano, it's also important na yung mga seminarians, sa context ng seminary formation, meron silang sense nito. Pero ako, I'm all for making the seminaries Catholic again. Maraming seminaries hindi na Katoliko, eh, mas atheist pa sila sa mga atheist communities. And yung sa mga pinagagawa nila dun parang mas okey pa maging atheist, eh, kasi at least wala kang moral obligation sa Diyos, eh, 'no? It's important na merong ganitong ma-equip pero hindi doon sa academic exercise. Siguro magagalit sa'tin yung baka iba yung reaction siguro nila Doc Joyce o nung mga academics natin na kaibigan. Pero philosophy in the seminary is meant to train the mind, pero to apply it practically. Hindi siya yung axiomatic lang na, "Oh, alam ko 'to utilitarianism yan, mali yan, kasi ano yan, greatest happiness of the greatest people, maximize the pleasure, minimize the suffering." Eh, tulad niyan nakikita mo na yung sa political atmosphere. Paano yung ano mo dun, paano yung pastoral approach mo doon? Paano yung dialogue mo with the truth? Paano yung commitment mo sa truth? Kasi kung hanggang axiomatic lang ta's wala kang application, then nasa ministry ka na, tambay ka na lang sa office, sa aircon ka na lang para wala kang gulo, 'di ba? Kaya mag-ipon ka na lang ng gadgets o ng sasakyan. So, well, I digress so much pero yun yung ano ko lang dito, yun yung aking critique na we study philosophy, we study things like this to be able to help the society better, assist, to become productive members of the intellectual circle, hindi maging elitista. Maraming elitista, hindi lang mga seminarians, maraming taong elitista na parang, "Okey, dahil hindi tayo magkasundo ng pag-iisip at hindi tayo magka-level ng pinag-aralan, eh, bobo kayo." Eh, hindi nga ang hallmark ng pagiging tunay na matalino, lahat ng tao tumatalino din dahil sa'yo. Well, that's just my opinion. Balik lang tayo dun, when with John Stuart Mill, kay J.S. Mill, yun nga, hindi pare-parehas naman yung
yung pleasure 'no. Yung hedonism, yung paghahanap ng pleasure, hindi lang naman siya yung sexual pleasure, hindi lang siya yung food 'no. Yun nga, yung happy ang lahat, agreeable ang lahat, parang ganyan 'yan sa atin lalo sa panahon natin na, sige kung hindi ka DDS, dapat DDS ka o kung hindi ka, ah, ano na ba ngayon, pinklawan na ba tawag nila ngayon sa mga ano na liberal party, minsan pink, minsan dilaw or whatsoever. Kung hindi ka ganito din, bobo ka, baka DDS ka. 'Di ba makikita mo na agad yung divide, yung social divide, eh. Pero ang sinasabi dito, not all pleasures are equal kasi nga kung tulad niyan na heavily divided yung bansa natin. Ito yung wisdom na sinasabi ko na may wisdom ay sinasabi ni Father Leno na may wisdom yung utilitarianism. Ano sinasabi ni Mill? Hindi, truth is a greater pleasure. So kahit nakakasakit sa iba yon, kahit nakakasakit sa marami-rami, but still, if we are under the truth, mas mas worse yung reward ng being under the truth than being in a majority of liars. So, 'di ba? Truth has a higher quality. But still 'no, context matters pa rin. Ibig sabihin, titingin pa rin tayo sa anong context 'no, when we're talking about politics. Siyempre dun tayo sa truth kaysa sikat nga yan pero ubod ng sinungaling at magnanakaw. Dun tayo sa truth. Kahit sabihin mo undesirable pero truth. The truth is hindi 'to kurakot, the truth is gumagawa talaga ng tunay na trabaho 'no, hindi siya popular. Ang function niya halimbawa kung senador man siya o kongresista, ginagawa niyang gumawa talaga ng batas. Instead na magluklok ka dun dahil anak ng ganito, tapos walang kahit isang batas na final o naipasa. It's one thing to file a law, a bill, pero to make it into an act, it's a different thing. That's a real accomplishment ng pagiging legislator. Hindi yung paramihan ng binigay na ayuda. Hindi trabaho ng mambabatas ang magbigay ng ayuda. Gusto nila mag-resign sila, magtrabaho sila sa DSWD. So, ayun tulad ng truth yun. Truth yun na pino-provide ng Constitution and if you attack me na, ano ka, aktivista ka, rebelde ka, hindi, Kasi kahit sinong nagbasa at nakita na natutunan yon, nakinig sa balita ng paulit-ulit, yun palang tunay na trabaho ng mambabatas for example. Fans club ka o kaya ano ka, progressive ladies league ka, na ite-threaten kang tanggalan ng trabaho sa local government halimbawa kapag hindi ka nag-share ng sentimentong pabor dun sa isang politiko. Ba, hindi truth yun, hindi rin utilitarianism, deception yun, 'di ba? Manipulation yun, coercion yun, and hindi yun greatest happiness of the greatest number. Kasi the groups na pro these politicians are not the entire city or not the entire country. Kahit sabihin mo 31 million yan, hindi yan ang buong bansa, 'di ba? Context matters. Now, Speaking of context, ang ganda na 'tong episode na 'to, eh, 'no. So, pasok na tayo ngayon sa mismong context 'no. So, meron tayong tinatawag na mga philosophers na situationalists. Sige, Pads, ikaw. yeah, from the word, no, from the very word itself, situation. So, for these philosophers to judge an act if it is moral or not, you have to take into account yung situation, no? Yung SITS-M11 na tinatawag nila sa biblical studies, di ba? Yung konteksto kung nasaan naganap yung act, no? And one of the yung kumbaga hindi naman sa father pero isa sa mga talagang nagtulak nitong situationalism, no, ay si Joseph Fletcher. So, for Fletcher, there is only one moral law. Everything else depends on the situation. Ito, medyo tricky lang yung part na 'to kasi mapapansin ninyo ito yung, ah, may natimbog na nagnakaw ng corned beef ta's binugbog ang taong bayan. Pero nung in-interview siya, "May sakit po yung asawa ko, may sakit yung anak ko, kaysa mang-hold up ako magnanakaw na lang ako ng corned beef." Then the truth now becomes shifted 'no, parang, oops, excessive yata yung magbugbog, 'di ba? So ito yun, it's quite tricky. Ito lang din yung description ni Fletcher na because we are in these complex times.
We are in a very complicated situation now. Back then, yun na nga, eh, klaro lang sa atin, eh, "Wag kang magnakaw." Kasi nasa Biblia, ikapitong utos. Ngayon, ah, "Wag kang magnakaw pa rin pero, puwede pala basta hindi mahuli." Which is bad. Hangga't wala pang imbestigasyon puwede. If you remember yung example last episode nung kasama natin si Doc Luke 'no, napag-usapan natin yung, naikwento niya yung example nung isang lalaki na yung asawa niya may sakit tapos wala talaga silang pera. So, may choice siya kung magnanakaw siya dun sa pharmacy o hindi. Yung isang side na nabanggit ni Doc Luke na hindi na masama yung pagnanakaw niya kasi nga para naman yun sa asawa niya. Medyo dito papasok yun yung kay Fletcher 'no. Kasi nga if it is done out of love and love is the only moral law 'no. Later na papasok yung mga situations, pero that's the only moral law. So ibig sabihin mawawala sa kanya yung culpability na tinatawag 'no, yung guilt dun sa action. Isit na yung kanyang pagnakaw although illegal pa rin yun dahil yun ay nasa batas, yun ay kontra sa batas, pero morally wise lawful na yung ginawa niya in a way 'no, moral na yung ginawa niya because it is in the at least para dito sa isang situationalist 'no. So, applying it dito sa pinag-uusapan natin sa ating topic 'no, is it always bad to lie? If lying, para sa isang situationalist, if lying is the most loving thing to do in a given context, again, in a given context, then it can be right 'no. Diyan papasok yung mga idea natin ng white lies, 'di ba? Kasi wala naman ako nasaktan, 'di ba? At saka ginawa ko lang naman yun para sa ikabubuti niya. Ginawa ko yun, sinabi ko yun, nagsinungaling ako para sa ikabubuti niya, oo. Anong pinagkaiba nito dun sa mga napag-usapan natin before? Um, Wala ka dapat talagang will to deceive, 'di ba? Kaya if you remember yung killer knocking at your door, 'di ba, na example. Pagka sinagot mo siya, wala kang will na mag-deceive although tine-technical mo siya na, "Alam ko kung nasaan siya kanina." Pero kapagka ang sinagot mo na, "Hindi ko alam, pumunta ata dun sa ano, sa kabilang bayan." 'No, meron ka ng will to deceive. Dito papasok yung situationalism. Kasi sasabihin sa'yo ng situationalist katulad ni Fletcher na, "Hindi masama yang ginawa mo na nagsinungaling ka kasi pinoprotektahan mo yung iyong ano, kaibigan 'no, it is done out of love." Yun yung pinagkaiba niya doon sa kanina pinag-usapan natin si Thomas Aquinas 'no, pinag-usapan natin si Socrates 'no, yung hindi pagbigay ng katotohanan. At ngayon talagang meron ng pagsisinungaling, yung white lies na tinatawag natin, than out of love. Now, that's also an issue an issue here kasi ang critic naman kay Fletcher, teka, the act of loving is and can be subjective. What if iba yung understanding ng pagmamahal ng isang tao? Yung importance ng philosophy ni Fletcher, sinasabi niya dito, moral laws exist to serve persons, not to crush persons. It's very important na ma-highlight ito. Why? Kasi kahit sabihin nating diverse yung ways and orientation natin by which we learn how to love, the very notion remains na love is willing the good of the other. So if it is to will that somebody will be placed in danger, automatically hindi yun love, 'di ba? It's violence. Kaya it's very good 'no, it's a good thing. May tinatawag siyang ano, eh, yung agape calculus, eh. It's the highest form of love, eh, agape 'no. Truth must serve love, not the other way around. Yung primacy of love na tinatawag. Sir tuloy, baka naman gano'n kasi ako magturo, eh. Pero tulad niyan halimbawa, tayong mga Pinoy proud na proud pa tayo na sa buong mundo 'no, isa lang tayo o tayo lang yata yung may constitution na merong love sa main body 'no. Pero still ano ba yung ano, ano yung
ano yung kahulugan nito, ano yung responsibility natin when it comes to this. Especially the regime of truth, freedom, justice, love, equality. Sinasabi natin sa preamble. Balik lang tayo sa basic definition na love is willing the good of the other. So if it is something that destroys life, that destroys somebody else's reputation, not only ito hindi lang naman sa pagpatay ito, eh, yung mismong ikasisira ng isang tao, 'di ba? What good will it bring to us, to our family, to our kasi yun ang ano, yun ang game ngayon, yun ang parang since time immemorial sa Philippine politics yun din ang issue natin. Paano masiraan ang isang tao para mawasak yung kanyang political career. Kung hanggang ganun pa rin yung level ng ating political battles, baka immature pa tayo, immature pa yung political system natin to grow. Baka ito rin mismo yung sakit kaya instead na projects and innovations na yung inaatupag natin, hindi tayo umuunlad kasi ito pa rin yung pinagkakatuunan pa rin ng pansin not only by the politicians themselves, but even by the followers. Grabe. If you look at the social media field ngayon, kailangan ano, eh, kailangan may pinanindig, kailangan may kinakampihan ka, kailangan kung anong sabihin nun i-a-adapt mo, parang bawal kang mag-isip. Yun lang din, eh, love is something rational too, kaya kaya ka puwede kang mag-isip, eh, at gumamit ng utak 'no. And if we are really about genuine change and support sa ating mga kababayan, sa tingin ko magandang i-revisit si Fletcher. One good example nitong hindi naman exactly na kay Fletcher 'no, pero yung idea na hindi mo mase-separate yung truth sa charity. If you remember mayroon nung I think encyclical yun, si Pope Benedict XVI 'no, Caritas in Veritate, na ang pagsabi ang pagpapahayag ng katotohanan ay hindi mo mahihiwalay sa charity. At ang charity rin hindi mo mahihiwalay sa katotohanan 'no. So, hindi lang yung, 'wag na natin i-proclaim ang doctrine, ang importante love thy neighbor, hindi lang yon. Kailangan lagi silang magkasama 'no. So, I recommend that reading for you. Anyway, so nakita natin 'no, alongside kung paano yung mga opinions itong iba't ibang philosophers. Let us now go sa Oriental tradition 'no, yung sa Oriental philosophy. So, we have Chinese, you have Japanese, you have Hindu, Asian philosophies 'no, na kakaiba sa Western thought. Kami ni Russell, admittedly hindi kami experts 'no, hindi kami expert sa mga pinag-usapan natin kanina pa, pero much less dito sa ano, sa Oriental philosophy. Pero pasadahan natin ng mabilisan. Paano nga ba para sa mga Oriental philosophers ang ang problema ng truth or ng lying 'no, kasi ang pinagkaiba ng filosofiya na Western at ng filosofiya na Eastern ay ang Western philosophy, they view philosophy as something na either higher or something parang objective na makikita mo diyan, 'di ba, ma-o-observe mo. Parang science. So kaya may epistemology sa ano, sa Western philosophy. Pagdating mo sa Oriental, walang epistemology. Why? Because philosophy for the Oriental is not really just about the rational exercise of the soul, of the mind, of the psyche. Rather, it involves your way of living, no? So ang importante pagdating sa usapan ng truth, ng lying, no? Para sa isang Oriental philosopher, truth is not just about morality. Hindi lang siya about sa moral rules. Truth and of course lying concerns harmony, no? Harmony and compassion, two things na very important sa pagsasabuhay ng sage, no, nung wise person. Yung wise person hindi lang siya dahil sa marami siyang alam tungkol sa na rational things. Rather, wise siya kasi he lives in harmony with nature, and because of that, he has compassion on every creatures, no? So
Let's go na ngayon. Tingnan natin itong mga Oriental philosophies. Okay. One thing also, may ano yan, eh, merong description yan na magandang ano, eh, may diagram yan, eh, kaso lang nakalimutan ko na. Sa tingin ko sa Philosophy 101 yata. Ang fundamental difference ng West sa East, 'no, when it comes to philosophy is yung mismong relationship nila with the truth. Yung West kasi parang ikumpara mo daw yan siya sa isang pinto. Pinto ba or sa isang bagay na need mo ng access. Yung mga Western philosophers, kung yan ang truth, they will walk directly towards the truth. Oriental philosophy, it does not necessarily to go near to the truth, but walking around it. Yan daw yung symbol niyan. So, possibly baka well, it's up to you. You do your further readings on this. Pero sige, let's start with one of the classics and ancient, of them all, Confucianism, from Confucius. Very important figure ng Chinese philosophy. Yung Cheng yata 'to, Cheng, no? Cheng, reality is the foundation of moral life. But sincerity is not blind honesty. It is truth that sustains harmony within relationships. So, again, yung West, no, especially Kant, for example, hindi yan sila fan ng relational na aspect ng existence, no? Kasi para sa kanila, well, you have Aquinas, you have, Augustine, no, yung mga sa medieval din. Yung relations kasi ano yan, eh, ang kabaliktaran ng necessary. Accident. Hindi, yung isa, 'pag necessary being, kalimutan ko yung ano, necessary being yung Diyos, tayo, puwedeng nandito, puwedeng wala. Oo na Hindi congenital, si. eh, hindi Hindi, hindi, congenital hindi. iba yun, eh. Anyway, sige, habang sine-search ni Lena. Contingent. Contingent. Sa West kasi yung relationships kasi contingent yun. Puwedeng wala, puwedeng meron. Eh, sa Oriental philosophy, no, may important place yung harmony ng relationships. For example, family. Sa West walang gano'n. Kung meron man hindi masyadong enforced o promoted. Pero sa Chinese philosophy, for example, importante yun, family ties na, "Teka, kaysa magkagulo at magkawasak-wasak yung pamilya natin, sige, we can agree to keep alive, to promote alive, to stay alive." Not necessary to promote it in the sense na we promote to deceive, but for the purpose of preserving harmony sa relationships and not really to destroy. May gano'ng complication. Pero again, yung disclaimer namin ni Lennon dito, we can do further investigations on this. But again, yun nga, relationships is something very valued, no, sa Oriental philosophy. That's why it can risk one's duty to the truth, no, if it meant preserving harmony within a specific relationship, whether family, whether sa country. Kaya makikita mo, 'di ba, grabe yung sa Art of War ni Sun Tzu, merong isang important element dun yung deception. So, if it's not promoting, well, medyo institutionalized sa kanila yun. Deception is part of the art. Kasi importante, isa rin sa mga differences, no, ng Western and Oriental philosophy. Pag tingnan mo sa Western, ang important dun ay yung individual, no, yung rational being, yung kanyang pagtuklas halimbawa sa reason, yung kanyang pagtuklas sa truth, yung aletheia na tinatawag, no, yung pagtanggal ng belo ng katotohanan para matagpuan mo siya. On the other hand, sa Oriental philosophy, rather than the individual, ang importante ay yung communal. Especially, yung familial relationship, no? Yung filial piety na tinatawag. Yun ay importante. So, if brutal honesty ay nakaka-damage sa familial relation, sa familial or sa filial piety, then, sa para kay Confucius, yun ay unwise. Ang
importante above just saying the truth, kailangan mong protektahan yung pamilya mo muna, 'no? Dapat loyal ka muna sa mga magulang mo bilang anak, 'no? At bilang magulang, ang dapat na unang mong poprotektahan ay yung mga pamilya, 'no, yung iyong household. And that is above your moral obligation na sinasabi ni Kant na to just say the truth, 'no? Para kay Confucius, ang importante dito, ang key, 'no, to distinguish kung kailan ka dapat magsabi ng totoo o hindi ay yung Li, 'no, propriety. Kumbaga, ito ay yung paraan kumbaga 'no, ng pagsasalita, ng pagbunyag ng katotohanan 'no, with reverence and timing. In a way, yung prudence nga rin 'no, yung prudence ng pagsabi. Like for example, hindi mo puwedeng sabihin sa ibang tao at alam natin 'tong mga Pilipino 'no, kunwari hindi mo puwedeng sabihin sa ibang tao kung ano yung kasalanan, kumbaga kung may ginagawang mali yung isa mong kapatid, hindi mo puwedeng ibunyag yun sa labas ng bahay, 'no, kasi masisira yung harmony ng pamilya, eh. Kahit na yun ang katotohanan. Yan ang pinagkaiba, laking pinagkaiba ng ano, ng Oriental philosophy, 'di ba, sa Western. Yeah, also another important thing 'no, when we talk about truth sa light ng Confucianism, it should never be used as a weapon, but rather must be used to serve the people, humanity, benevolence, towards common good. Sa tingin ko ang kritiko naman dito na gustong i-raise, baka meron na tayong crisis when it comes to hindi naman moral crisis na wala tayong morality, but rather nagbabangga yung dalawang schools of thought sa iisang Pilipino. Kasi baliw na baliw tayo, nakatanim tayo sa Oriental dahil nga whether we like it or not, malaking influence ng Chinese sa atin. So nakatanim yung mga paa natin sa Oriental philosophy, pero yung mata natin naka-orient towards Western philosophy. So yung commitment to the truth tulad niyan, yung duty, yung other Western thoughts, utilitarianism, Christian ethics, it deeply influences us. They deeply influence us. Pero meron tayong tulad niyan, family. Bakit hanggang ngayon wala tayong anti-political dynasty law? Hindi lang dahil sa mga politicians na maapektuhan, but rather some of us or most of us in a way are still allowing it. How? Through voting. Bumoboto pa rin tayo ng dynasties. Why? Kasi hindi naman natin, some of us do not see it actually as purely or directly evil. That's why we still in a way trust people or politicians coming from dynasties or coming from long-standing line of politicians sa family. It's it's a sad reality. Ngayon bakit ko sinasabi? Tulad niyan, yung lies na nagsi-circulate minsan it's to protect the family. It's not to protect the country, it's not to protect the laws, it's not to protect the future of the future generation. Pero it's to protect somebody else's family, their interests, their wealth. No wonder somebody else was back in power, but 'di ba? Ano ba, may nangyari ba? May genuine change ba? History can judge. Pero yun ang point ko diyan. It must always serve the people. Pero bakit select people pa rin, 'no? And it's the same people, it's the same surnames leading the country, pero walang genuine change for the people. Kung meron man barya-barya or pautay-utay, tingi-tingi ang progress o ang change with all of this money. Well, that's Confucianism. Now we go to another important Asian system, Buddhism. In Buddhism, ang pagsisinungaling 'no, lying, yan ay included dun sa tinatawag nila kasi marami yan ano, eh, sa Buddhism 'di ba, may eightfold path, may gano'n. Marami silang mga number, eh. Tayo sa Christianity meron lang tayong
Ten Commandments, no? Seven capital sins. Sila, marami sila. Eightfold path, five ways, five ano. Itong lying ay nandun sa five precepts to avoid. Sabi dito ni Buddha, do not speak falsehood. It is rooted doon sa right speech, no? Na nandoon sa Noble Eightfold Path naman, 'di ba? Sabi ko sa inyo mahilig sila sa numbers, eh. To avoid saying falsehood ay isang bagay na dapat iwasan ng isang Buddhist. To say the truth is part of that Noble Eightfold Path towards nirvana, no? Kasi nga yun ang pinaka-goal ng Buddhism, eh. To reach nirvana, to break the cycle of karma, of reincarnation. To do that, you have to follow this Noble Eightfold Path. And one of that is to always say the truth. Right Oh, pero speech. oo, right speech. Pero right speech is not always, it's not only just Um, telling the truth, but rather to speak with kindness, with compassion, purpose, and purposiveness. Oh, a lie told to prevent great suffering might not carry the same karmic weight as one told for selfish gain. Mas ano natin sa context. No? So, hindi explicitly sinasabi pwede magsinungaling. Kasi nga, may commitment ka pa rin sa truth. No? Kasi truth nga is something that is good, it's noble. But someone who follows the way of the Buddha, the enlightenment, to live nobly is to know when to use your words, is know when to act, when to speak, no? And if it means, no, kapag nasa threshold o nasa crossroads ka na kailangan magsinungaling, pero kung yung pagsisinungaling mo, it will help save lives, for example. Sa Buddhist way, yung karma nun, iba, na something na mas magaan kumpara sa nagsinungaling ka para sa sarili mo lang na kapakanan. So yun ang point dun. But still 'no, yung ano, yung right speech nga kasi is the third factor ng eightfold path ng Buddhism. exactly. Kasi importante sa Buddhism yung ano, eh, itong pinagkaiba niya sa kay Kant, sa mga ano, non-consequentialists. Importante sa Buddhism yung intention, yung setana na tinatawag, 'no. So, yung intention ng iyong act, 'no. So, sa kaso natin dito sa pagsisinungaling, 'no, again, the noble path is right speech. And importante dun, ano yung intention mo dun sa iyong pagsabi ng isang bagay. That is why if your intention is pure compassion, even silence or misdirection, hindi pagsisinungaling, misdirection lang, iibahin mo yung topic kumbaga o ililihis mo yung imbis na sagutin mong diretso, nagagandahan ka pa dito sa kaibigan ko. Balik tayo dun sa issue na yun. Imbis na sabihin mo na oo o hindi, pwede kang magsabi na, ikaw pa rin ang pinakamaganda sa aking paningin, halimbawa. So, our silence, no? It can affect yung karma mo, no? At makikita mo dun na mas tama. Kaya nga, if you remember yung ano, di ba, yung three monkeys, yung see no evil, speak no evil, hear no evil. Ito yan, yung speak no evil, no? Para sa isang Buddhist, kailangan alam mo kung ano yung dapat mong sabihin sa tamang panahon, sa tamang paraan. So kapag ka hindi yun ang tamang panahon, hindi yun ang tamang paraan, kahit na yun ang totoo, manahimik ka lang. Yun ang ano, yan ang idea ng Buddhism pagdating dito sa usapan ng pagsisinungaling. Ayos. Now, we go to Taoism 'no, kay Lao Tzu. So, those who know do not speak, those who speak do not know. 'Di ba napaka mga wisdom nitong ancient philosophers na Orientals. So truth is not always about factual accuracy, but living in harmony with the Tao, the way of the Tao. Parang, hindi ko purely kabisado pero yung Tao kasi is principle yan, sa sa way of life na inintroduce ni Lao Tzu.
Oo, I think estudyante siya ni ano 'di ba, ni Ni Confucius? Mencius? Hindi, nauna Ayun. si Lao Tzu, alam ko yun, nauna siya kay Confucius. Gano'n ba? Hindi ko alam. Mm. Pero 'yun, there is eto naman parang ang pino-promote naman nito yung silence is golden. Parang more talk, more mistake, less talk, less mistake, no talk, no mistake. Ang latang maingay walang laman, 'di ba, sabi sa Tagalog. Yeah. And para kay Lao Tzu, sometimes forcing the truth can break natural harmony. Again, ang importante sa Oriental philosophy ay yung harmony, 'no? Hindi talaga yung oo, importante yung truth, pero ang mas importante yung harmony. Taoism values what it calls yung wu wei, 'no? Wu wei. Ang explanation nito ay para siyang alon, yung alon ng dagat, 'di ba? So it's natural, it goes where it wants, 'no? And it brings with it what it wants. So wu wei is the um effortless action, 'no? Effortless action. Again, yung idea ng harmony with nature, 'no? Kapagka ito ay unnatural na kasi nga fino-force mo lang yung truth, 'no, para ipasok doon, it might disturb the balance, 'no, the harmony. Ang importante kasi, yung wooing nga, yung effortless action, 'no, that means or which might mean choosing silence, subtlety, or even paradox instead of blunt honesty. Kaya 'di ba meron tayong idea nung nung pilosopo o nung wise man o nung sage. Parang pagka nilapitan mo siya at nagtanong ka, ang sagot niya sa'yo laging parang, bugtong 'no, na hindi mo kaagad malalaman anong meaning. Parang yung sa bubble gang 'di ba si Tatalino, 'di ba parang gano'n. Parang gano'n yung idea natin kasi ganito yung inaano ni Lao Tzu, eh. Sometimes you do not need to say the truth na blunt na parang binigay mo ng ganyan. Kailangan mo siyang balutan ng pangregalo, kailangan mo siyang lagyan ng design o minsan silence lang. And possibly dito galing yung culture of silence natin dito sa Possibly. Philippines, especially sa government. I mean, mas malapit kasi tayo sa Chinese. Tsaka ang civil service exam ay inimbento nila, eh. Oo, CBC, yeah, that's true, that's 'Di true. ba? To be qualified to serve sa emperor. Hmm, So, kung ano ka, scholar ka, kung passer ka. Pero yun nga, sa Philippine context, kung ayaw mong malagay sa gulo, kung ayaw mong mamroblema, kung ayaw mong madamay, manahimik ka na lang. And it's negative, actually. Pero yung sinasabi lang kasi ni Lao Tzu dito, truth has its way of uncovering itself. natural nga, eh. O kasi ang laban kasi ng West sa East diyan, parang hindi. If you are able, kasi nga dahil rational being ka, if you are able to facilitate the aletheia, kung kaya mong mag-assist sa paghuhubad ng katotohanan, eh, you push for it, 'no? Pero sinasabi ng Oriental philosophy, hindi. May gawin ka o wala, lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas 'yan. So, kung hindi ka naman directly involved, eh, wag ka ng magbida-bida diyan, wag ka ng mag-ano. So, to be wise is to be subtle, parang gano'n. So, that's, Taoism. Now, finally 'no, Hinduism, of course, the oldest religion. There are concepts here na nakita lang namin ni Leonard, pero sa tingin ko it's it's simple to understand, pero again, we encourage you to do further readings if you're really interested, especially dito sa Oriental philosophy. May concept ng satya, yung truth, and this truth is something sacred sa Hinduism. And even Mahatma Gandhi, he even based, 'no, his life on the what he called as satyagraha, the force of truth. It's since, well, as you know, sacredness in Hinduism is something that has to do with nature, and it has something to do with force. So it moves people, it moves societies, it moves, even ano siya, kung hindi siya namimili ng status, 'no, it moves.
It's a force, satyagraha. At katulad nga ng kanina pa namin binabanggit ni Russell, sa Oriental philosophy napakaimportante ng harmony, nung balance 'no. Kaya nga meron tayo yung ano, yung yin yang sa ano, I think sa sa Taoism nga yun nanggaling yung Taoism yin yun, yang, Taoism. yung balance. Ngayon dito naman sa Hinduism 'no, meron kang satya, yung truth, pero sometimes it must be balanced dun sa tinatawag na dharma. Yung dharma hindi ito yung lumulunok ng bato tapos lumilipad, hindi. Yung dharma ang puwede natin hindi naman direct pero ang malapit niyang translation sa English ay duty. In the Mahabharata 'no, yung kanilang, ancient and sacred text ng Hinduism 'no, even the divine heroes 'no, yung mga avatars face moments when speaking the full truth would cause immense harm. So they choose silence or partial truths for the sake of the cosmic order, no? Kasi ito ay something na ano, na kahit sa pang-araw-araw nating buhay, we can pinpoint mga ganitong ano, 'di ba, na when you say something true, when you say the truth, it may cause more harm than good, 'di ba? Let's say for example na sa isang baryo halimbawa na na-cut off sila sa mundo for 20 years, 100 years 'no. Masasabi natin na idyllic pa yung buhay, no, wala pa silang mga cellphones, sila ay very communal pa rin. 'Pag dumating ka dun at sinabi mo na, "Teka hindi, nagbago na ang mundo, meron ng ano," yung iniisip mo, magdadala ako ng pagbabago para sa kanila ng modern technology. But it can do more harm than good, 'di ba? Dun para sa kanila masisira na yung kanilang way of life 'no. So, maybe, maybe ay mas maigi na hindi naman sa magsinungaling ka. Rather, yun nga, just to remain silent or partial truths, 'no? Puwede mong sabihin, "Oo, nagbago na ang mundo, pero hindi ko ipapakita yung cellphone ko," halimbawa, 'no? So, 'yan ang ano, 'yan ang sa Hinduism, 'no, yung dharma, duty, side by side, satya, the truth. Oh, to close yung sa oriental part 'no, of course siyempre hindi naman puwedeng hindi tayo magsabi about Filipino philosophy. Isa sa mga kritik ng Filipino philosophy, meron daw bang Filipino philosophy? At I think it's Leonardo Mercado, siya ba? Parang actually wala, eh, kasi hindi kasi tayo gano'ng klase ng tao daw. We're not that kind of people who thinks before we act 'no. Ay hindi. Hindi natin, well, most of us, so myself included. Hindi, pero ibig Hindi, kong hindi sabihin, natin hindi naman sa hindi tayo nagninilay. Hindi oo, hindi tayo na natin nire-reflect para bawat action, umupo at yeah. oo, ginagawa na lang natin, 'di ba? Wala tayong time kasi for that, eh. And yun din yung notion ng truth 'no. For Filipino philosophy, yung katotohanan, yung totoo. 'Pag sinabi kasi nating totoo, ano yung isang mas mas applicable o mas practical for us? Totoo is equals to tunay na buhay, 'di ba? So for example, sa isang philosopher tulad ni Roque Ferriols, it's intertwined with the concept of human dignity, of social justice, yung shared humanity 'no, kasi nga kapwa 'no, shared identity, kapwa. So, is pakikisama, truth is yun nga, dignidad ng tao, social justice, truth is kapwa 'no, pakikipagkapwa-tao. So, anong problem dun when we are talking about lying? Kasi dahil nga meron tayong notion ng pakikisama, it's either we don't actively lie, pero hindi na tayo nagsasalita. So let's look first at the negative ano, negative things 'no. Kasi may pakikisama, eh. Teka, baka masira yung ano, baka masira pinagsamahan namin, or baka naman maapektuhan yung pamilya ko, baka mawalan ako ng trabaho. So, or tulad niyan, with the witnesses in the Senate, teka, kung masisira man yung reputasyon ko, idadamay ko na yung iba. So yung relationship natin sa truth, it's also relational 'no, it has something to do with pakikisama.
human dignity and social justice 'no. Sabi ni Ferriols for example, it is a lived experience kasi, truth is a lived experience, eh. Kaya 'pag sinabi mo, "Totoo ba 'yan?" Oo, totoong nangyari na, totoong buhay 'to. So, hindi hindi abstract concept ang truth sa Pilipino, but rather it's a lived experience. Kaya kapag sinabi mo, teka yung isang bagay ba ay nakakaapekto sa dignidad ng isang tao and, gano'n natin yung truth. Hindi siya parang katulad nung kay Kant or sa Western philo na you subject into critical scrutiny 'no. Kaya yung sinasabi natin na we just Filipino philosophy is a philosophy of action, eh. Parang hindi na natin pinaninilayan yun na parang sinusuri. Ginagawa na lang kasi natin kaya late na lang din nagsulat tungkol sa Filipino philosophy. Truth 'no, should inform efforts to create a more equitable society. So, sounds like a Filipino Jesuit. And yung cultural context nga 'no, na well kasi nga historically na medyo Spanish din tayo kaya medyo may kuwan tayo dun, meron tayong touch ng western influence. Pero yun nga, sa Filipino philosophy, truth encompasses our relationships, our identity, and our values like justice and human dignity. So, collective siya. So, how to summarize all of these 'no? In a way, unlike Kant's rigidity, no, the East, including our Filipino philosophy, often sees the truth as something relational, no? It's not to be violated, but to be harmonized, no, with values like compassion, kapwa-tao, pakikipagkapwa, pakikisama, and the good of the whole, no, or common good. In short 'no, ito gusto ko 'to, ang ganda nung pagkakaano dito 'no. In the East 'no, unlike the West, the truth is not just a rule 'no, hindi siya ano, categorical imperative. Rather, the truth is a path 'no. It's a path, a way of being aligned with love, harmony, and wisdom 'no. Now, 'yan, nakita na natin ngayon from west to east, from modern to ancient philosophers 'no, yung bawat isang mga contributions ito sa main idea. Again, ang tanong natin ay ano, eh, is it always bad to lie? To say a lie, is it always morally bad 'no? So again, itong ating pilosopiyang pangkalye, eh, dahil ito ay pilosopiya at hindi 'to moral theology, ibig sabihin kami ni Russell hindi kami sa inyo magsasabi ng, paniwalaan niyo si Kant, paniwalaan natin Oo, yung Eastern philosophy. Ino-offer namin 'to sa inyo ngayon para later kayo mamili kung sino ba sa kanila ang ano para sa inyo may rason 'no, kung sinong may tama. Kasi kami ni Russell may tama lang talaga kami. And napakaganda nitong ating usapan. Mahaba 'to pero feeling ko magiging 2 episode 'to kasi yeah, napakaganda ng yeah. lahat ng laman. Pero ngayon dahil nakita na natin 'yan, let us now go. Eh, teka, paano natin 'to makikita ngayon sa ano, sa current situation natin 'no, sa digital age? Yun na nga, eh, sa digital age parang lying is as easy as breathing, parang in our time ang dami ng mukha ng kasinungalingan. You have fake news, tapos sa fake news hindi mo na kilala kung sino talaga yung hindi mo kilala kasi even the both sides, they can be susceptible to fake news. But you have ayan, social media filters and well, quite alarming and it seems to be also equally dangerous, especially to specific targeted audience, yung mga deepfakes ng artificial intelligence. One example niyan pre nitong mga nakaraan lang, may nag-deepfake ng mukha ni ito para 'to sa mga ecclesiastically ano, informed sa atin. Mukha ni Cardinal Burke, Ay, tapos sa yeah, yeah. video so parang hindi mo siya ano madi-distinguish na hindi siya 'yun. Tapos kini-criticize niya yung mga heresies daw ni Pope Leo XIV. So ang nangyari kinailangan tuloy ni Cardinal Burke gumawa ng video na dini-disown niya 'yun. You see now the problem there 'no, kasi marami sa atin especially na ngayon ay hindi pa naman gano'n kalaganap yung pag-aaral ng media literacy, madali tayong madadala nito 'no. Tapos we justify them as, "Hindi, harmless naman 'yan, eh. Wala naman akong tinatapakang tao. Nag-share lang naman ako kasi
kung hindi matatanggal ako sa trabaho, harmless, hindi gusto ko lang ng likes kasi ano ako, eh, diyan ako kumikita kasi influencer ako, eh. So trabaho ko lang 'yan kaya gano'n, wala naman akong ano intention na again, yung intention, hindi naman gano'n kalalim. Wala naman masyadong ano naging effect, 'di ba, gano'n tayo kasi hindi natin nakikita yung physical na effect, eh. Nakita lang natin yung likes, eh, tsaka yung reach, eh. Pero sasabihin natin, "Hindi, wala namang masyadong nangyari," 'di ba? Yun Totoo, ang totoo yan. problema. And I think even yung intellectual honesty like yung pagnanakaw ng content ng ibang tao, I think it's also lying kasi it's not yours. So halimbawa mag-a-upload ka Exactly. ng video, nag-screencap ka or inedit mo lang sa isang free na video editing application, ta's lalagyan mo ng Mobile Legends sa baba or reaction mo kunwari and you make it your own, Mukhang it's gumaganyan-ganyan lang yung mukha, 'di ba, sa oo, baba. tumatango-tango lang. It's lying 'no? But truth matters because trust matters. Ito yung point 'no. Truth matters because trust matters. So for the last time 'no, the truth matters because trust matters. Kaya kapag hindi ka makatotohanan, hindi ka katiwa-tiwala. At 'pag hindi ka katiwa-tiwala, hindi ka makatotohanan. Kaya nga ang nagiging trabaho at negosyo ngayon ng mga manloloko at troll farms is to control and manipulate the truth. Which, well, I still believe in San Agustin 'no, sabi ni Augustine, well, no one can defend the truth kasi it can defend itself. Pero paano kapag yun naman ay mina-manipulate 'no? So, yeah, without the truth, every relationship, personal or political, this will all collapse. Maybe that's why exactly pre. Baka nga dahil doon din, eh, 'no, both nakita natin, eh, sa West tsaka sa East 'no, in their own ways. They teach na that the truth is the foundation of life in a way, na if without it, katulad nga ng sabi ni Kant, kung magsisinungaling tayo sa lahat, eh, I mean kung gagawin mong categorical imperative yung pagsisinungaling, bababagsak yung ano, society, babagsak yung mundo as we know it 'no. So it Social must order. be held with compassion, yeah. At saka ang ganda ng Filipino notion ng truth kasi nga yung ewan ko, Hmm. yan ang problema sa language kasi natin. It has become too formal, walang grounding. Opinyon ko lang yun. Pero yun nga, tulad niyan, ano yung pinakamalapit sa truth the way we Filipinos will interpret it, tunay na buhay. So, kapag sinabi mo na very excessive yung lifestyle ng politiko na 'to, tapos kapag nagpa-picture-picture siya ay nakasimpleng damit at kunwari nagkakamay, alam mong hindi siya makatotohanan kasi hindi yun yung tunay niyang buhay. Kasi siya ay laging nasa luxurious na restaurant. Siya ay may 40 maid at meron siyang ganito karaming sasakyan. 'Di ba? Yun yung point. Kaya yung truth is something that lived, eh, that is lived 'no, lived by you. That is lived, yeah. Kasi without that, yun Actually, nga, isa eh, pang maganda sa Tagalog pre, 'di ba katotohanan, ang truth. 'Di ba ang katoto ano, kaibigan, oo, katoto ko 'yan, eh. So, ang katotohanan, truth is not na parang separate sa atin 'no, na kailangan mong relational siya. matuklasan. Relationship siya na naglalakad kasama mo 'no, Yeah. katoto. Katoto. Yeah. Totoo, na totoo, tunay. Yeah, so in closing, is it always bad to lie? Kung ganun man, based sa mga natutunan natin. Again, katulad ng sabi namin ni Russell kanina, hindi kami nag-aano sa inyo ng indoctrination, kayo pipili 'no. If we follow Kant, yes, talagang always bad, anytime. If we follow Aquinas or Anscombe 'no, yes, but speak truth with love. If we follow the utilitarians or the pragmatists, no? Or the situationalists even, no? It depends on the outcome. It depends on the intention, no? It depends on the context, no? And if we follow yung yung ating puso kumbaga, no? Kasi nga importante yung sa truth laging may kasamang charity. So, if we turn towards the East naman, sa Oriental philosophy, we are reminded truth and compassion must walk together. Walang truth kung walang pagiging makatao.
at walang pagiging makatao kung hindi ka rin makatotohanan. Ang ganda nun, ang ganda niyan. Kaya siguro pre, I think more than just asking yung question niya 'no, is it always bad to say or to lie? Maybe the question should be more like, mapaghihiwalay ko ba talaga yung charity at yung truth? Is truth still valuable 'pag tinanggal mo sa kanya yung charity, 'no, yung compassion, yung harmony, 'no? Kung para lang maging blunt truth siya? Or is truth valuable because there is charity in the truth 'no? Caritas in veritate nga, eh. Oo nga 'no, ngayon ko lang din na-realize gano'n ka-powerful yung Caritas in Veritate. You know why? Because truth without love is just plain cruelty. 'Di ba? And it even justified so many acts of violence, not only war crimes, pero look at war on drugs, for example. Addict yan, so no more chance, so let's just kill them for social order. And may isang napakagandang interview, independent vlogger lang yun siguro, hindi ko alam kung ano, eh, pero in-interview siyang random na mama na sinabi niya yon na nung panahon ng war on drugs maraming namatay pero walang nagbago, you know? Parang so something like that 'no? Truth Galing nun, without ah. love, yeah, truth without love becomes cruelty, and love without truth becomes deceit. This is very important, especially for us. We see so much campaigns, no? We love our country, no to corruption. We love people. We have these ayudas and everything. Pero without truth, kung ito ay pakitang tao lang, these are plainly deception, panloloko. Grabe yung panloloko. Yeah, yeah, yeah. And perhaps 'no, the path of wisdom 'no, naalala ko tuloy yung ating thesis 'no, the wisdom of love. Happiness 'no. Perhaps the love of wisdom tuloy. The path of wisdom 'no, both sa east and sa west to is learning to hold both 'no, both charity and the truth. Kaya yun, kaya Yun, kung nandito pa kayo, I think 2 episodes 'to 'no, sana ay napakinggan ninyo both. Kung di niyo pa napakinggan yung una, pakinggan ninyo na ngayon after this 'no. So maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa ating, pilosopiyang pangkalye. So sabihan niyo kami kung gusto ninyo yung mga ganitong trip na usapan, puwedeng gawin natin 'to na beyond just the, philosophy month 'no, ng No Nut November. So again, if you, yun na yung drill 'no, please subscribe, puntahan ninyo, pindutin ninyo, i-smash ninyo yung ano, subscribe button tsaka yung bell 'no, para ma-notify kayo 'pag may bago tayong, episode 'no. If you can, please rate us kung saan man kayo nakikinig, sa Spotify man 'yan, sa Apple man 'yan, sa YouTube man 'yan, o sa kung saan pa, 'di ba? And kung gusto ninyong makisali sa usapan, na hopefully makisali kayo sa usapan, please, you can comment 'no, sa Spotify, sa YouTube, tsaka sa website, may comment section. You can send us 'no, ano sing trip ninyong bagong pag-usapan sa socials natin, tsaka sa email natin 'no, tapangusapanpodcast@gmail.com, 'di ba? yeah, So ayun website po muli, natin yun. at again, sabihin niyo ka sa'min kung ano, kung kailan kayo nagsisinungaling, kung gaano kung gaano kayo kadalas magsinungaling, mga ganyang bagay. Anyways, maraming salamat muli. Ito po si Lennon At ako po si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Good night. Night, night.